Hello mga kapatid! Hello mga kapatid, kapamilya at kapusong convincers. So nagbabalik po tayo sa ating Facebook Live session. Sana ma-sustain na talaga natin ito. At ako po ay tinamaan ng anxiety at saka ng anxiety lang naman actually. Kaya ako po ay nawala sa ating Facebook Live. Pero what I am going to do today, tonight, is to share with you ano yung mga pinaplano namin to go into the rebuilding and recovery of the pandemic, no, especially doon sa mga areas namin sa Mindanao. Okay, so welcome sa inyo na ngayon pa lang nakaka-tune in sa atin. Special mention of course sa mga staff ko doon sa Mindanao, sa Agusan del Sur, sa Surigao. May branches kami sa, tignan ko kung kaya ko lahat ha, Lingig, Bislig, Hinatuan, Barobo, Rosario, Trento at Santa Josefa. So nalibot ko po yung lahat ng mga branches na yan. Almost every month ako nagpupunta before. Namimiss ko na nga sila. So sana nga ay mawala na itong pandemic natin para talagang magtuloy-tuloy ang pag-asenso, no? Ang pagbibigay natin ng solusyon para sa mga members natin doon sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. So, ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin, gaya nga ng nasabi ko, ay ang rebuilding and recovery of our micro enterprises, no, doon sa mga areas natin sa Mindanao. At babati muna tayo, no? O ayan, nandiyan na sila lahat, no? Si Noemi Diocese Barte, si Rhea Rane, si Christopher Samontina, hello din sa inyo. Mayuki Tanaleon, okay. Si Yeng Geroy, okay. Nag-hello na sa atin ang lahat. Okay, sige, dumadami na tayo. Ngayon na nasa live natin, so sana ay marami kayong matutunan ngayong gabi at if you are interested to join us in this effort, mamaya kapag naipaliwanag ko ay sana you can join us. Nandiyan naman po sa baba, no? Ang instruction, if you want to join us, type SEDP in the comments and we will provide you with details. Pagkatapos po ng Facebook Live, hopefully tomorrow ay makapag-message kami sa inyo on the details. Okay, so umpisahan po natin, no? Ang program po talaga kasi natin ay nakasentro sa epekto ng COVID-19 sa mga micro-enterprises. No? At ito nga yung nagawa namin na research. At makikita ninyo yung color blue na line, yan yung mga micro-enterprises na humina ang kanilang mga negosyo, no? Ang kanilang mga livelihood. At ito namang pula na line na makikita natin, ito yung mga micro-enterprises na huminto sa kanilang huminto sa kanilang mga livelihoods. So, makikita ninyo doon sa resulta na lahat, no, 100% ng mga micro-enterprises na sinusuportahan natin ay talagang naapektuhan ng COVID-19. So, either ikaw ay humina or tumigil sa iyong livelihood dahil sa COVID-19. Okay, so at ito yung nakita namin, no? So ito ay mga ginawa na research ng mga financial inclusion officers natin at saka mga branch managers natin on the ground para makita talaga kung ano ang kalagayan ng mga members natin, no? At ma-assess natin. At ang nakita nga natin, nung tinanong natin sila kung nagsara o huminto at saka na humina ba ang kanilang negosyo o livelihood, so 41% nga po yung nagsabi na sila ay nagsara, no? At saka 59% yung nagsabi na sila ay humina. Pero kung titignan natin, dun sa mga humina, 25% ang nagsabi na lubhang humina yung kanilang negosyo. So talagang lubhang humina. So more than 50% ng sales nila ay natanggal, no? At nawalan nabawasan 'yon. 28% ang significant na huminto or na humina, o ibig sabihin ay medyo humina lang, no? So humina lang talaga yung sa kanila, hindi naman talaga sobra-sobra o lubhang humina. Pero ang nakita din natin ay only 6% yung nagsabi na hindi masyadong humina yung kanilang negosyo. So talagang matindi ang epekto nitong COVID-19 sa
ating mga micro-enterprises. So, ibinabahagi ko po ito kasama ng mga staff ko, no? Actually, para lang dapat ito sa mga staff ko doon sa Mindanao. Pero minabuti kong i-air na rin ito sa lahat para makita ninyo kung ano yung mga efforts na ginagawa namin. Plus, maintindihan nyo din ano yung ginagawa namin at saka yung ibang mga microfinance institutions who would like to adopt what we are doing, ay mapapanood ninyo ito and you can freely adopt it. No? Ang sabi nga nila ay imitation is the highest form of flattery. At ako po ay talaga nagbibigay ng consulting services para sa mga microfinance institutions, pero bilang pakikiramay at pakikiisa sa microfinance industry ay minabuti kong ilabas na lang kung ano yung mga gagawin namin at mag-decide na lang yung mga microfinance institutions and other financial institutions whether they want to adopt what we are doing or not. Okay? So, yun po yung ating intention ngayong gabi. Okay. So, tinanong natin, ano ba yung causes ng anemic na livelihood? No? Ang anemic ay, di ba, kulang sa dugo. So, ang pagtamlay, yan kasi ang ibig sabihin yan, no? Hindi na kasi sila allowed to sell yung mga marami sa mga livelihoods, no? Lalo na yung mga non-essentials, hindi na sila pwedeng magbukas ng kanilang tindahan. Mayroong supply chain disruption. May mga members kami nagsasabi na hindi makaangkat ng kanilang mga ibebenta or yung mga outputs nila ay hindi nila mailabas ng kanilang barangay, ng kanilang lugar dahil nga sa enhanced community quarantine. So, yan yung mga dahilan, no? At may mga barangay din na pinagbabawalan sila na pumasok yung ibang mga non-residents. No? Kung hindi ka residente dun sa barangay na yun, ay hindi sila nagpapapasok, ganun ka-stricto. So, nagiging hadlag yan sa para paggawa ng kanilang micro-enterprises. And dahil dyan, marami yung mga hindi nakakapunta sa kanilang trabaho. Okay. So, very few buyers of goods and services because of schools and business operations are closed. Walang public transportation at nadidelay din yung salary ng mga kasama nilang mga income earners sa bahay. So, yan yung sitwasyon na nakita natin on the ground. Ito po ay resulta, gaya ng sinabi ko, ng research na ginagawa ng mga staff natin doon sa Agusan at saka sa Surigao. At ito yung coping mechanisms na nakita natin, no? Yung iba, they actually ay nagsimulan, yung iba ay bumalik na no, sa kanilang livelihood. So kasi from 51%, naging 41% na lang yung nagsara ang kanilang livelihood. So ibig sabihin, may mga bumalik sa kanilang livelihood. At dito mo talaga makikita kung gaano ka-innovative at ka-creative, resilient ang mga Pilipino dahil gunamit nila yung mga local resources doon sa kanilang area para makapagbuo ng mga pwede nilang ibenta, no? May mga kumuha ng kasava, nagbungkal siguro ng kamote, namitas ng saging, at ito ay iniluto nila para maibenta sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kabarangay, para sila ay magkaroon ng kita. So, diyan natin talaga makikita na seryoso sila, no, that they really want to earn their keep. Gusto talaga nila na maging self-reliant at ayaw nila na, sino ba naman talaga may gusto no, na umasa sa gobyerno o umasa kahit kanino man maging dependent sa ganun. No? Gusto natin that we have integrity, we have dignity, at kaya natin buhayin ang ating sarili. At sana matulungan natin yung mga members natin sa pamamaraan na sasabihin ko mamaya. No? So, yan yung coping mechanism. At ang maganda rin pala doon sa research namin na nakita namin ay yung mga members natin, marami sa kanila ay walang COVID, no? Walang COVID case doon sa mga members natin at dalawa lang yung person under monitoring, no? Mula noong last na research natin. And may update na mangyayari ulit this week for the research that we are doing at hopefully ay talagang nafa-flatten natin yung curve at hindi na talaga kumakalat ang COVID-19 dahil sa ECQ na ginagawa natin. Okay. In terms of the government assistance naman, ito yung nakita natin na what's happening on the ground. So, pag makikita ninyo dito, yung mga members natin na nakakuha ng relief goods ay from 43% noong April 6, tumaas ito ng 60% noong April 14. At ang cash assistance naman natin ay tumaas
mula April 6 from 10% mula 11%. So nakikita natin doon sa graph na yan na mas mabilis ang pagbigay ng relief goods kaysa doon sa cash amelioration or cash assistance na programa ng gobyerno. At ang nakita natin sa programa ng gobyerno na cash assistance, 3,000 pesos to 4,000 pesos yung naibibigay doon sa mga members. At ang mga naunang nabigyan ay yung mga members natin na membro din ng 4Ps ng DSWD. At alam naman natin na this week marami tayong nababalitaan na nakaka-access na ng papunta sa barangay, no? Kasi sa barangay nag-a-apply ng cash assistance na yan. At hopefully ay makita natin for this week na mas tumaas na, no? At ang hope ko nga sana ay 100% nakakuha na ng cash assistance mula sa gobyerno. At yung relief goods, sorry ha, mayroong spelling pa tayo. Yung relief goods na nakuha natin ng mga members natin ay sapat lang daw ng 1 to 3 days yung naibibigay sa kanila. O kumusta naman yon? So kung talagang walang-wala ka, naku, magugutom ka na, no? At hindi po ito magandang pangitain para sa mga members natin dahil marami po sa mga members natin ay mga low-income groups na talagang hand-to-mouth, no, existence yung kanilang sitwasyon. At ang mga relief goods na nakuha nila ay kanin, canned goods, at saka may mga sabon din daw na naibigay. Okay? So, dahil dito sa findings natin na ito, we are taking this opportunity to shift from debt-driven development to human capital development. Kaya nga tinanong ko kanina doon sa Facebook Live natin, bago ako nag-Facebook Live, kung dapat bang utang ang gamitin para i-address ang epekto ng COVID-19, lalong-lalo na sa mga low-income groups, no? So, yan yung ginagawa natin. Mag-shift out tayo from giving out loans dahil ang loans nga ay nakakapagpahirap, no? So, instead na ang development tool na gagamitin natin ay utang yung pagbibigay natin sa mga members, ang ibibigay natin sa mga members ay tinatawag natin na human capital development, which means na mag-i-infuse tayo ng capital sa kanila at tutulungan din natin yung kanilang human development, kumbaga, no? We will take a look at health, we will take a look at housing, we will take a look at livelihoods. Kasi po, ang cost ng kahirapan ay hindi lang economics, no? Marami itong mga dahilan. Okay. So mag-shift po ang SEDP from debt-driven development to human capital development. At ang sabi po ng United Nations Conference on Trade and Development, there can be little doubt that rising debt and financial vulnerabilities in the developing world currently are fast turning into a formidable obstacle for sustainable development. Yan ka na naman, Sir Vince, nag-i-English ka na naman, di ba? Naghirap kasi kita Tagalog, pero explain ko na lang. Ang sinasabi ng UNCTAD ay yung daw paglaki ng utang, lalong-lalo na ng mga nasa developing countries. Ang mga developing countries, yung mga low-income countries, no? At napapabilang pa po dyan ang Pilipinas. Kasama ang mga maraming bansa sa Africa at marami din pa rin po dito sa Southeast Asia, ang Myanmar, Laos, Cambodia at ang Vietnam ay nandyan pa rin, no? At tayo ay kasama pa dyan. So ang sinasabi ay yung paglaki daw ng utang ng mga bansang ito, whether the private or the public sector, ang gobyerno man o ang personal, no, ng mga businesses, ang dahilan ng utang ay nagiging hadlang sa pag-develop ng bansa natin, no? So, hindi lang pala akala ko nga ako yung unang nakaisip noon, hindi pala yung United Nations nagsabi na ang utang ay hadlang sa sustainable development o sa pag-unlad natin, no? So, bakit yan yung sinasabi? Dahil lahat ng makaramihan ng mga global financial crisis na naranasan natin ay nakasentro sa utang. So, nag-research ako, no, para mapatunayan na lahat ng mga global financial crisis, no, recently na experience natin ay nagmula yan dahil sa pangungutang. So, makita natin, no, mula sa 1970s kung ano yung history niyan. So, yung pagbaba ng pagkakaroon ng financial crisis dahil yan sa utang. Yung unang wave ng financial crisis ay noong 1982 at ito ay yung tinatawag na Latin American Financial Crisis.
At ang nangyari dito, nangutang ang mga gobyerno ng mga bansa sa Latin America para patataasin yung kanilang GDP growth o ang kanilang ekonomiya. So, ang ginawa nila ay umutang sila ng pera at yung perang ito na ginamit nila ay para pondohan yung pagpapalaki ng kanilang ekonomiya. Pero maraming mga external factors ang nangyari katulad ng pagbaba ng presyo ng crudo, ng oil, no, dahil sa yan yung naging crisis noon. Tapos nagkaroon din ng devaluation ng mga pera doon sa ano at tumaas ang inflation doon sa mga bansang yan. Nagkaroon ng Latin American financial crisis. At nagsimula ito dahil nagpautang ang mga commercial banks mula sa Amerika papunta sa Latin America. No? Ano mga Latin American countries natin? Yan yung Mexico, Brazil, Peru, Guatemala, Costa Rica, Brazil, Argentina. Ito yung mga Latin American countries. At dahil sa utang na yan, ay hindi sila nakabayad, nagkaroon ngayon ng krisis doon sa mga bansa nila at bumaba ang kanilang mga pera. No? So, dahil sa pera mula sa mga commercial banks mula sa USA, mababa kasi ang interest rate no? At dahil mababa ang interest rate, no? Actually, sasabihin ng mga entrepreneurs yan na opportunity kapag mababa ang interest rate. Pero ang nangyayari kasi, kapag mababa ang interest rate, no, maganda ang ekonomiya, no? Tapos biglang humahaba ng humahaba, magkakaroon ng external factor para mag-trigger na tumaas yung interest rate. At the moment na tumaas ang interest doon sa utang, hindi makabayad yung mga tao. And in this case, yung gobyerno. So yun yung nangyari no, dito sa Latin American financial crisis. Ito naman yung sumunod at dito tayo naapektuhan, yung 1997 Asian Financial Crisis. Nagkaroon ng debt accumulation in private corporations. So ang major difference ng Latin American financial crisis at saka ng Asian financial crisis ay yung pangungutang. Ang nangutang dito ay gobyerno doon sa Latin America. Pero dito naman sa Asian financial crisis, ang maraming utang ay ang private sector na hindi natatrack dahil nga ang private sector hindi pa dati tinitignan dati ang aggregate debt yung public sector lang yung tinitignan natin. So nagkaroon ng domino effect ito, nagsimula ito sa Thailand, no? Ang nangyari kasi niyan, nagkaroon ng deregulation and consolidation of financial markets. At ito na naman ang nag-cause ng pagbaba ng interest rate. So, ang nangyari kasi dati niyan, no, naalala ko pa, mas mababa ang interest rate kapag umutang ka sa dolyar kumpara sa piso noong mga panahon na yan. Kaya maraming mga private sectors mula sa Pilipinas ang nangutang ng dolyar, no, ng dollar-based compared sa peso-based. Tapos, ang nangyari, nagkaroon ng krisis, tumaas ang inflation, tumaas ang interest rates, hindi ngayon, at tapos na-devalue yung pera natin, yung mga korporasyon ngayon ay nahirapang magbayad ng kanilang utang doon sa mga inutang nilang na dollar-denominated, kung tawagin, no? At dahil sa dollar-denominated, ayan, tapos bumaba yung halaga ng piso, mas maraming piso yung kailangan nilang i-produce para bayaran yung utang nila. At dahil marami ang hindi nakapagbayad, nagkaroon ng financial crisis. So kung makikita natin saan na naman siya nagsimula na naman siya dahil sa pagbabago sa financial markets, mababa ang interest rate, tapos marami na naman ang nangutang dahil mababa ang interest rate, tapos nung tumaas bigla yung interest rate ay hindi sila nakapagbayad. Ang ending, crisis. So, ang mga naapektuhan po niyan, ang mga nangunang bansa, ayan, makikita ninyo, South Korea, Pilipinas, Thailand, Malaysia, at saka ang Indonesia. So, heavily affected po talaga tayo ng mga panahon na yan, no? So, ang latest naman no, ay yung 2008 Global Financial Crisis. So, ito, nagkaroon na naman ng pagbaba ng interest rate at ang tinatawag ito ay yung kanilang subprime mortgage, no? Subprime mortgage system sa US. Ang nangyari dito, nag-consolidate ang mga malalaking bangko sa buong mundo kaya nagkaroon ng tinatawag na mga mega banks, no? At ang mga mega banks na ito ay pwede nang mag-invest cross-border, no? Sa iba't ibang mga bansa.
Tapos, yung US ay nagpautang siya ng subprime, ibig sabihin, nagpautang siya sa mga tao na hindi naman kaya talagang magbayad ng kanilang utang at binabaan pa nila ng interest rate. At dahil doon, marami ang nangutang na naman beyond their means at hindi na naman nakapagbayad. So, yan ang nangyari sa 2008 global financial crisis in a nutshell, no? Bumaba ang interest rate dahil nagkaroon ng mataas na demand for subprime mortgage system. Nung hindi na makapagbayad ang mga tao ay nakita ito ng mga bankers dahil tumaas ang risk ay itinaas din nila ang interest rate. So dahil dyan ay nagkaroon na naman ng global financial crisis. So, ano naman ang kinalaman ng mga krisis na yan ngayong pandemic na ito? Kasi po, mula noong global financial crisis at bago pa nagsimula itong pandemic na ito, ay nagsisimula na namang lumaki ang mga utang, no? At ang kaibahan ngayon, hindi lang ang gobyerno ang lumalaki ang kanilang utang, pero pati ang mga private sector lumalaki ang kanilang utang. Dagdag pa dito ang COVID-19, di ba? Ano nga ang sabi natin, no? Ang naririnig natin sa balita na mukhang kailangang mangutang ng Pilipinas para ma-survive itong COVID-19. Hindi daw kaya na manggagaling sa budget lang natin, no? Ang para tayo ay makalabas sa COVID-19. So, ang nangyayari na naman yan, nako, dadagdag na naman ang mga utang. At ang nangyayari, maliit, mababa na naman ang interest rate. Kasi ngayon, no, kinokontrol ang interest rate, mababa siya. Pero hanggang kailan ito kayang maging mababa? I think magkakaroon na naman ng another wave of financial crisis, hindi na naman makakapagbayad at doon na naman babagsak ang ekonomiya. So bagsak na nga ang ekonomiya natin ngayon, babagsak pa siya kung talagang magpapatuloy itong utang na ito, no? So, dahil sa prolonged low interest rates, yung pagbabago sa financial landscape, nag-encourage ito ng borrowing, no, ng pangungutang, kaya ang dami-dami nating utang. Tapos ngayon, yun pang COVID-19, dahil kailangan natin ng makapangtulong sa ating ekonomiya, ay malamang mangungutang na naman para tayo ay mag-improve, no? So, ako I am really against utang-utang. I think we really have to get out of the utang as a mindset, no? So, ito yung ano, no? So, para makita natin, ano yung kinalaman nung diniscuss ko na global financial markets sa mga micro-enterprises o doon sa mga members natin sa microfinance, no? So, kung titignan ninyo yung upper left corner, yan yung mga micro-enterprises natin. Sila ay nangungutang sa mga microfinance institutions. So, yan, meron ang mga examples ng microfinance institutions, meron tayong Asia Philippines, may CARD, may Tagum Co-op, may SEDP, no? Which is tayo din ay kabilang diyan, no? So, ang mga microenterprises informal sector nangungutang sa mga microfinance institutions. Ang mga microfinance institutions naman ay nangungutang at kumukuha ng pondo sa mga commercial banks. Pwedeng yan sa Development Bank of the Philippines, sa BPI, sa Land Bank, o kahit ano pang mga commercial banks, no? At ito namang mga bangkong ito, pinopondohan nila ang pinapautang nila dun sa mga microfinance institutions mula sa deposito sa publiko, at yung ilan ay galing naman sa mga multilateral, no, sa global financial markets o kaya sa mga big banks. So meron tayong Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, World Bank, IMF, ADB, no? So itong mga ito ang pinagkukunan din ng ilan sa mga pondo, no? Particularly, ang alam ko sa Land Bank at saka Development Bank of the Philippines, umuutang ang gobyerno ng Pilipinas sa Asian Development Bank, tapos ito ay ichina-channel sa Land Bank at saka sa DBP. At ito naman ngayon ay gagamitin para magpautang sa microfinance institutions, at yung microfinance institutions naman ay magpapautang doon sa mga micro-enterprises natin. So, hindi nyo nang namamalayan na yung mga maliliit, kahit na yung mga maliliit na negosyo, informal sector, ay apektado doon sa system na ito ng global financial markets natin, no? So, yan yung para maintindihan ninyo ano yung konteksto. So,
Yung ano natin, ang ginagawa natin ay, ang ginagawa ng conventional microfinance, so, ginagamit niya ang utang as a development tool with the end goal of lifting millions out of poverty. In fact, kapag titignan mo yung mga microfinance institutions, yan yung mission talaga nila, na gamitin natin ang utang para suportahan ng mga livelihoods ng mga members natin at para ang mga members natin na yan ay magkaroon ng income at sila ngayon ay aangat sa kahirapan. So yan yung formula, development formula na ibinibigay sa atin ng mga microfinance institutions. Pero kung titignan natin, no, this is the self-rated poverty galing sa social weather stations. Mula nung panahon ni Marcos, Corazon Aquino, ni Fidel Ramos, Estrada, Arroyo, Noynoy Aquino, at saka kay Duterte, halos hindi naman talaga nagbago ang kahirapan natin. Kung makikita natin yung ano no, yung red line na yan. Yan yung self-rated poverty. Ano yung ibig sabihin ng self-rated poverty? Tinatanong yung mga tao kung sa tingin nila sila ba ay mahirap o hindi. So, sila ang nagsasabi kung sila ay mahirap o hindi. Which means, yun yung nararamdaman nila. So, tingin ko, yun yung totoo, di ba? Kasi sabihin ng iba na ikaw ay hindi mahirap, pero pakiramdam mo ikaw ay mahirap, ang mananaig pa rin ay yung feeling mo na mahirap ka. So, dito pinapakita na ang tagal-tagal na may microfinance, pero yung ating development no ng poverty ng kahirapan ay halos hindi nagbago, nandyan pa rin no. Kung titignan nga natin ay noong umpisa na itong kay Duterte halos hindi nagbabago no, at pataas pa yung kaniyang poverty incidence. At malamang po yan, no, tataya talaga ako na kapag naglabas ng panibagong self-rated poverty ang social weather stations ay malamang ito ay tataas pa dahil sa COVID-19. No? Talagang magkukos ng kahirapan itong COVID-19 sa atin. Pero going back to my point na ang utang galing sa mga microfinance institutions ay hindi ito nagresulta ng pagbaba ng kahirapan sa Pilipinas, no? At yung kung titignan natin diyan ay sa ano no sa empirical data. Okay. So, after almost 4 decades of microfinance, millions are still in poverty with even more debt. So, ang nakita namin ay nakalipas ang 4 na dekada, pautang tayo ng pautang, no? May gobyerno nagpapautang, may bangko nagpapautang, kooperatiba nagpapautang, lahat na lang ay utang ang ginawa na solusyon, no? At hindi pa rin bumaba yung kahirapan. Ang nakita nga namin sa research namin sa SEDP, no, noong mga 20 years ago, ang pinagkakautangan lang ng mga mahihirap, mga low-income groups ay mga informal, no, mga Bombay, family members, ganyan, plus 1 or 2 microfinance institutions. Pero noong ginawa namin ito ulit noong 2019, 2020, tinatanong namin kung ilan ang pinagkakautangan ng mga low-income groups. Umaabot ng 3 hanggang 7 ang pinagkakautangan nila. So, anong ibig sabihin yan? Dumadami ang utang ng mga low-income groups, bumibigat ang kanilang buhay, at hindi sila nakakalagpas sa poverty line. So yun yung nangyayari at kaya ang gagawin po natin ay ang solusyon natin dito sa problemang ito ay hindi utang. Okay? So, bakit? Ano ba yung nakakapagpahirap doon sa utang? Ang salarin po dito ay interest, no? Sa totoo lang, kung ang loan ibibigay ay 0%, I think okay lang yon. Pero dahil sa interest na ibinibigay doon sa loans, ito yung nagpapahirap, no? Interest on loans places heavy burden to low-income groups. They ultimately absorb all the risk. Kaya po tayo nagsishift to social microfinance from conventional microfinance. So, ang interest po kasi yan ay ipinapatong doon sa loan, ano? At kahit na ang reason ng hindi pagbabayad ng utang ay external, magbabayad ka pa rin ng interest, no? Anong ibig sabihin natin? Anong ibig sabihin natin diyan?
So, ang interest, ang computation nito ay base sa panahon. So, kahit wala siyang pakialam kung ano ang nangyayari. Basta kung ano yung panahon na pinag-usapan natin at kahit sumobra pa dyan, ay talagang magtatakbo pa rin yung interest. So, for example, yung inutang mong na loan for 6 months ay 20% per annum or 20% per 6 months or 3.33% per month, no, yung iyong inutang. So pagtapos ng 6 months at hindi ka nakapag hindi mo natapos, hindi mo nabayaran 'yon, no, mag on the 7th month ay mayroon pa ring 3.33% na interest dahil nakatali nga sa panahon yung interest, no. And this is a very western idea, no. After ng due date, may dagdag na bayad dahil sa paglipas ng panahon. So wala siyang pakialam kung ano yung nangyari sa'yo, wala siyang konsiderasyon, magpapataw pa rin ng interest. At ito pa, pwedeng mag-penalty at mag-interest ang interest, no? So kapag hindi ka nakapagbayad, yung interest mo ay maaari pang lumaki, tapos ang iba pa ang ginagawa nila, yung interest ay nag-i-interest, may penalty pa, ang dami pang mga charges. So, nakakapagpahirap ito sa mga, lalong-lalo na sa mga low-income groups, no? Kahit na yung rason ng delinquency o hindi pagbabayad ay pandemic, bagyo, lindol, baha, peste, no? So, i-charge pa din yung interest rate. Kasi ang prinsipyo ng interest ay ang pera ang pera nanganganak ng pera, no? So, at yun nga yung idea na gusto natin dati, no, na ang pera nanganganak ng pera. Pero, at what expense? Sino ang nahihirapan, no? So, tingnan natin ito, no? Ang nangyayari doon sa table natin kanina, no? So, yung micro-enterprises, nagbabayad ng interest sa microfinance institutions, tapos yung microfinance institutions, nagbabayad sa commercial bank ng interest, yung commercial banks naman nagbabayad ng interest sa mga bigger financial sources, no? At maging sa publiko actually. So, yan yung nangyayari in terms of interest. So, ang kumikita, pag makikita nyo doon, ultimately, yung mga nasa itaas. The banks, the bigger banks, the commercial banks, tapos of course yung microfinance institution din, no? At kung titignan ninyo yung direction, no, yung risk, sa totoo lang, yung risk ng global financial market, ipinapasa niya sa commercial banks, tapos yung commercial banks, ipinapasa niya yan sa mga microfinance institutions. Yung microfinance institutions naman, ipinapasa ultimately yung risk sa mga micro enterprises, no. So, ang ending, ang lahat ng risk ay kinakarga ng micro enterprises, no? Kasi maski yung mga loan losses na nai-incur ng mga financial institutions, yan ay ina-aggregate tapos ipinapatong yan doon sa interest rate na babayaran ng mga good payers, diba? Kasi kailangan nilang babawi yung interest na yon. Pero ang tanong ay, dapat bang ganito ang treatment kapag low-income groups ang pinag-uusapan? Okay, so sa pag-aaral namin, no, pag tinanong natin kung gusto bang magbayad ng lahat at kung ang taong nangungutang gusto bang magbayad. Sa totoo lang, pag tinitingnan naman natin, no, halos lahat naman ay gustong magbayad ng kanilang utang. Pero yung maraming dahilan na hindi sila nakakapagbayad ng utang ay volcanic eruption, typhoon, earthquake, tsunami, landslide, flood, drought. Sounds familiar po ba? Di ba yan ang mga karaniwang disasters na nakukuha na-experience natin. Tapos marami din yung mga nagkakasakit, namamatayan, at may nagsasabi na business failure, no? Yung kanilang dahilan. Pero pag trinace mo pa rin, kahit na business failure yan, nalilink yan sa mga external reasons kung bakit hindi sila nakakapagbayad ng kanilang utang. So, of course, nakikita natin na marami pa rin ang mga pasaway, pero hindi naman sila ganun kadami. Ako, ang estimate ko nga talaga ay 99% talaga gusto magbayad ng utang, pero marami dyan, rason nila ay external forces, no? Kaya po, ang pinopropose namin ay
umalis na sa loans, no? At ang gagawin na natin ay human capital development. And this is how we are going to do it, no? So we will shift to social microfinance. So sa conventional microfinance, ang loan, working capital loan po yung binibigay at loan application form yung ginagamit natin. Yun naman sa SEDP Social Microfinance ay joint venture yung ating gagamitin, no? So magkakaroon na at parati ko tong dinidiscuss sa aking Facebook Live, no, na magkakaroon tayo ng joint venture. So, yung mga investors natin, joint venture yung ginagamit natin to engage them. Tapos tayo din ngayon, ang gagawin na natin ay instead, Milo, ang aking aso merong kaaway na pusa. Anyway, Milo, come. Come here. Come. Halika. Ayan, ayan. Para hindi ka mag-ingay. Diyan ka lang muna, ha? Okay. So, may dumaan na pusa, kaya po siya ay tumatahol. Anyway, yung sinasabi ko kanina, yung mga investors natin ay kumukuha ng loan mula ang mga investors natin in-engage natin ng joint venture. So, tayo din po ngayon ay yung mga members natin at mga clients natin ng mga institutions ay joint venture agreement na rin yung gagamitin natin para hindi tumigil na ang interest, no, ang pag-abuso sa interest. So, ang joint venture, ito ay isang business arrangement ng dalawa or more persons contributing money, property, or industry to a common fund. So, and then mag-undertake tayo ng investment activity or a specific project. At ang intention nito ay magpa-profit share tayo at saka risk sharing, no? So, ang diferensya kasi nito, kapag ikaw ay nangutang, ang losses ay i-absorb lahat ng nangutang. So, kahit na walang-wala ka na, ang gagawin pa rin ng creditor sa'yo, pipigain ka niya talaga para ikaw ay magbayad, no? Kasi nangapital lang siya eh. Yun lang yung ginawa niya. Wala siyang pakialam kung ano yung ending noong livelihood mo. Basta you keep your promise. Okay? Yan yung sinasabi doon sa loans. So, dito sa atin, ang magiging difference ay mayroon tayong pakialam because there will be profit sharing and risk sharing. So, paano ito ngayon ma-apply? So, ang SEDP po ay magko-contribute majority of the capital at M4P strategies sa micro-enterprises. Yung M4P strategies, papaliwanag ko mamaya, yan yung making markets work for the poor o mga micro-enterprise development. Kasi aside from pagbibigay ng kapital, mas marami pa ang pangangailangan ng mga low-income groups para sila ay makalagpas sa kahirapan. At hindi ito kakayanin ng SEDP lang. Kailangan ng cooperation ng investors, kailangan ng cooperation from government, from other institutions na pwedeng makatulong sa atin. So, majority ng capital ay SEDP ang magbibigay doon sa mga micro-enterprises natin. Tapos, yung micro-enterprise naman, ang contribution, magbibigay siya ng contribution na capital din, labor, at i-maintain pa rin niya ang control doon sa kanyang negosyo. So, magbibigay ng contribution ang SEDP doon sa joint venture, tapos mayroong counterpart yung micro-enterprise na contribution din. So, to illustrate this, yung, for example, mayroong 10,000 pesos na loan ang members natin. Ang mga members kasi natin, bago sila maka-loan, kailangan makaipon sila ng savings sa atin, no? At yan yung previously ginagamit na collateral. Pero ang mangyayari ngayon ay yung savings nila doon sa SEDP ay mako-convert yon bilang kanilang counterpart sa joint venture. Tapos yung loan dati na ibinibigay ng SEDP sa kanila ay magiging contribution naman ng SEDP doon sa joint venture. So, for example, may 10,000 pesos na loan yung member, no? So, may requirement siya na 2,000 pesos na savings. Ang mangyayari ngayon, yung 2,000 pesos na savings plus yung ay magiging counterpart niya doon sa joint venture at yung 10,000 na loan na ibinigay dati ng SEDP
ay ang magiging contribution naman ng SEDP doon sa joint venture. So ang value talaga noong joint venture ay 12,000 pesos. At yung 12,000 pesos na yan ay gagamitin ng member natin para sa kanilang livelihood, sa kanilang sari-sari store, sa kanilang livelihood, livestock, no? At yun yung magiging system natin. Yung contribution yung counterpart ng mga members ay mananatili pa rin sa SEDP, no? Kasi requirement nga siya. So yung 12,000 pesos, yan yung value of the supported micro-enterprise activity. So ngayon makikita natin, ililista natin ano yung sinuportahang livelihood. So kung siya ba ay nag-alaga ng baboy, bumili siya ng feeds, bumili siya ng biik, ililista natin yon at yung valuation noong micro-enterprise. At ang very important dito ay binibigyan din natin ng value ang labor ng micro-enterprises. So ang mangyayari, nagbibigay pa rin tayo ng micro-enterprise development support sa kanila, no? Aside from the capital contribution, nagbibigay tayo sa kanila ng financial literacy, papasok tayo sa agripreneurship kasi ang isa po talaga sa mga pinaplano natin ay turuan yung mga members natin na magkaroon ng kanilang maliit na garden at yung garden na ito ay magpo-produce ng gulay at ito ay ibibenta natin sa local markets at saka sa mga supermarkets. So imagine na kung hindi tayo naunahan ng ng COVID-19 na kuha natin yung system ng organic options para tayo ay maturuan ng organic farming. Siguro ay mas okay yung kalagayan natin ngayon kasi kayang mag-produce ng local members natin ng pangangailangan na kakainin, no, para sa COVID-19 at may extra pa na pwedeng itinda. Then we will link them to markets. And then we will also provide insurance and damayan. Tapos magbibigay din tayo ng access to government services na ginagawa na natin ngayon ng SSS at Pag-ibig. Tapos ang isusunod naman natin ay ang PhilHealth at saka ang Philippine Statistics Authority. No? Kasi napakahalaga na mayroong partnership with the government para yung mga members natin ay maka-access ng kanilang benepisyo, no? Ng kanilang welfare mula sa gobyerno. Okay. So, ang kaibahan talaga ng social microfinance natin ay mayroong risk sharing at saka profit sharing. So, instead na interest rate, SEDP will charge service fee for services rendered. So, service fee yung i-charge natin sa kanila, pero hindi na ito nagpapatong-patong katulad ng interest dati. Kung ano yung napag-usapan na service fee, yun na lang yung kanilang babayaran. Okay? Tapos, the microenterprise ay after paying the service fee sa atin, lahat ng kikitain ng microenterprise ay sa kanya pa rin naman, which is actually very similar to what microfinance institutions are doing. Pero kapag nagsara ang microenterprise, 80% or more ng losses i-absorb ng SEDP. No? So, yaan yung magandang epekto niyan. Kasi ang ibig sabihin niyan, tayo ay nag-absorb din ng risk kapag tayo ay nakipag-partner dun sa mga micro-enterprise natin. Hindi sila nag-iisa. No? Kasi kung titignan ninyo, yung mga members natin gaya ng ginawa natin na system kanina, ultimately sila yung nag-carry ng burden noong interest. Pero sa atin hindi yun mangyayari. Kaya napaka-importante ng selection at saka ng education doon sa mga members natin para masiguro na yung mga karapat-dapat lang at yung mga nakakaintindi doon sa sistema natin ang sasali, no, sa ating social microfinance. Kasi madali itong maabuso kung talagang mapapasukan ng mga taong hindi maganda ang kanilang intensyon. No? Pero para sa akin, kung maipakita natin sa mga members natin at ma-educate natin sila doon sa sistema natin, maiintindihan nila ito at ipaprioritize nila yung membership sa SEDP more than sa membership sa ibang mga financial institutions. So ang mangyayari, we will shift, no, ang pinaka-diferensya, no, ang conventional microfinance, ang interest ay 20% per 6 months.
Tayo naman ay service fee na 20% per 6 months, no? So, 3.33% per month po actually ito. At ito ay halos katumbas ng credit card interest rate. Sasabihin nyo siguro ang laki, no? Pero actually, ang credit card interest rate ay ganyan din at ito ay non-collateralized. Wala pong collateral talaga na hinuhold dito. So, 20% yung service fee natin, pero hindi na yan lalaki. So, pag lumagpas sila ng 6 months, wala nang dagdag-dagdag na mangyayari. Wala nang penalty, wala nang additional charges, no? Kasi, babalik nga tayo sa dahilan, no? Usually talaga ang dahilan ng hindi pagbabayad ay external doon sa mga low-income groups. Kapag sila ay binagyo, kasalanan ba nila yun? Hindi nila kasalanan yun eh. Pero at the end of the day, sila kasi yung nangutang, sila yung ultimately na magbabayad ng interest nun kahit na hindi nila kasalanan yung dahilan, no? So ngayon, ang nangyayari ngayon ay yung pandemic, correct? So yung pandemic natin dahil sa COVID-19, kasalanan ba nila yon na nawalan sila ng negosyo dahil sa COVID-19? Wala namang nakaligtas doon. Pero doon sa sistema ng loan at saka ng interest, kung yun yung gagamitin natin, magpapatuloy pa rin ang pagpapatong ng interest at yung interest na yan lalaki ng lalaki hanggat hindi nababayaran at magiging pahirap siya para sa mga low-income groups na members natin. Kaya hindi natin yun gagawin dahil para sa akin, hindi yun yung tamang paraan para sila ay matulungan. Kaya tayo nagko-convert into service charge, kaya tayo ay umaalis na sa perspective ng loan at tayo ay nagkakaroon ng capital infusion. Okay, so ang service charge ay i-charge lang doon sa SELFI joint venture contribution. So hindi papatawan yung counterpart ng members natin doon sa joint venture. No? Very similar to our system din dati na yun lang talagang principal na ibinigay natin yung maglalagyan ng interest. Pero sa atin ngayon, it is service charge at hindi na siya lalaki. Okay? So yun yung kaibahan. Tapos, after mag-due or maturity, walang dagdag na bayad dahil ito ay fixed na. So, walang penalty, walang additional charge dahil fixed na yung ating service charge. Ang prinsipyo din na ginagamit natin ay nanganganak ang trabaho, nanganganak ang trabaho at negosyo ng pera, hindi compounding, no? Kasi doon sa interest, yung pera nanganganak ng pera. Dito sa joint venture, ang trabaho at negosyo ang nanganganak ng pera. So anong ibig sabihin nun? Ngayong panahon ng pandemic at COVID-19, walang negosyo, walang trabaho. Mayroon bang manganganak na pera? Ipapanganak na pera? Doon sa joint venture, wala. Pero kapag interest at loan ang perspective na ginamit natin, dahil ang pera, nanganganak ng pera, wala siyang pakialam kung sarado yung business, kung hindi nakakapagtrabaho, basta mag-i-interest pa rin at magpapatong-patong yan. So para sa akin, hindi ito makatao at ito ay nagpapahirap sa mga tao. Kaya yung mga investors natin, kapag kayo ay nakikinig ngayon, no, when you invest in SEDP, you share in that risk, you share in that humanity, you share in the profit, no? So, ngayon, mas magiging maingat tayo sa paghawak ng pera dahil kailangan nga ng negosyo at trabaho para ito ay magkatotoo, no? So, hindi dahil sa panahon, hindi dahil sa interest o ang pera nanganganak ng pera. Okay? So, I think mabago itong mga ideyang ito para sa inyo. And I hope this brings a lot of question in your mind. Kasi nung una ko po itong narinig ay ang dami talagang tanong sa isip ko. Pero pinag-isipan ko siyang mabuti, mas inaral ko pa siya at yun po ang aking naging conclusion, no? Na kapag debt ang ating ginamit na pagpapayaman, kung ang utang ang gagamitin natin para sa pagpapayaman, hindi ito magandang paraan at
historically nakita na natin yan. 1970 Latin American financial crisis, 1990s Asian financial crisis, 2008 ang global financial crisis. Tapos ito na naman, papasok na naman sa mga utang-utang. So, at mukhang mas malaki pa ang magiging epekto nito kung hindi natin babaguhin ang ating mga pamamaraan, no? So our shift to social microfinance, yung savings natin dati na tinatawag din nating flexible cash collateral, yaan na yung magiging member joint venture counterpart. So yaan ay i-hold out pa rin natin from our members na parang savings pa rin at ito ay gagamitin natin para magbigay ng contribution naman sa ibang mga members natin. Bakit natin ina-ask na mayroon pa rin contribution yung mga members natin doon sa joint venture? Kasi naniniwala ako na hindi dapat inaako ng iisang party ang risk at kailangan may contribution pa rin at may pagkukusa galing sa low-income groups kasi ito ay sign of commitment. Ito po ay sign na naiintindihan nila at pumapasok sila dito, nakakampi natin at kasosyo natin, no, sa sistemang ito. Doon sa conventional microfinance, instead na interest yung ibibigay, rewards naman ang ibibigay natin doon sa joint venture counterpart. So yung joint venture counterpart na i-hold out natin doon sa mga members natin, ito po ay magkakaroon ng reward pero hindi po interest ang ibibigay natin. Ito po ay nakabase sa kung magkano ang kikitain ng SEDP, iba-budget natin yan. Tapos doon sa budget na yan, paghahati-hatian para doon sa joint venture contribution or counterpart ng mga micro-enterprises natin. No? Naglalambing ang aking aso. Okay. Tapos, ipagpapatuloy pa rin naman natin yung ginagawa natin na financial literacy, yung SWEP program natin, yung Social Welfare Protection Program, yan po ang ibig sabihin ng SWEP, no? So, yan yung may program pa rin tayo, we link them to markets, at hindi lang po loan or capital yung ibinibigay natin sa mga members natin pero nagbibigay din tayo sa kanila ng mga empowerment strategies, no, linking them to markets, making them access government benefits at pag-create ng mga livelihood programs, no. At actually ang isa na nasimulan na natin ay nagkapirmahan na nga bago nag-COVID-19 ay yung pagbibigay din ng socialized housing para sa mga members natin. Kasi imagine niyo, no, kung ang mga members natin ay mabigyan natin ng bahay at yung bahay na yon ay may katabing lupa na pwede nilang gawing produktibo at mag-garden sila doon. Tapos, kukunin natin yung kapartner natin na organic options na magtuturo sa atin kung paano magtanim at paano i-consolidate yan para maibenta sa local market at saka maibenta sa mga supermarkets. May pabahay na, may source pa ng negosyo yung mga members natin. So, talagang magiging loyal sila sa atin when we do this. Kasi, hindi lang pera-pera ang usapan na tinitingnan natin sa kanila. But we really take care of their total human development. So, yan po yung tinitingnan natin. Okay? So, ano yung mga action points na gagawin natin, no? Siguro, lalo-lalo na sa mga staff ko, no, marami sa inyo ang nagtatanong, bakit kaya si Sir Vince laging nagpapa-research, laging tinatanong itong mga bagay na to. Kasi mahalaga na nalalaman natin exactly kung ano ang hinaing ng mga members natin, ano ang nangyayari sa kanila. Kasi ang policies natin ay dapat ay nagre-respond doon sa mga nakikita natin on the ground base sa ating expertise at base sa mga nakaraang karanasan na sa pagbibigay ng development interventions, no? So, yan yung bakit tayo gumagawa ng mga research. So, ito yung action points natin. So, all policies natin sa SEDP Conventional Microfinance dati will remain the same except when modified, no? So, yun yung rule. Pareho pa rin yung policies natin except doon sa mga binago ko kanina na dinidiscuss natin, no? So, yan yung general rule. So, temporary, i-stop muna natin yung ating 6-month loan until na
mag-normalize tayo. Bumalik tayo sa some kind of normalcy at makikita natin na pwede na talagang bumalik ulit sa negosyo yung mga micro-enterprises natin. No? So, wala muna yung 6-month loan, magiging joint venture tayo lahat. No? Hindi kasi natin alam kung ano ang kakahinatnan nitong ECQ. So, wala muna yung 6 months na loan natin dahil masyado itong matagal. Kapag nagbigay tayo ng loan ng kapital sa mga members natin at 6 months yung term na yan, tapos biglang nagsara na naman, nagkaroon ng ECQ. Kasi sa totoo lang po itong COVID-19, no? Kung sakali man i-open natin ng May 4 na actually, no? Magkaroon tayo ng resumption ng microfinance operations natin ng May 4. Hindi po sure yan na tuloy-tuloy na na-open na hindi na babalik yung COVID. Unang-una, kapag COVID ang pinag-usapan natin, handa na ba tayo? Handa ba yung local government natin na i-address yan? Meron ba tayong mass testing? Mayroon bang capability yung local government natin to trace and identify yung mga pupwedeng mga affected, no? At pangatlo, yung local health system natin, yung mga public hospitals natin, kaya bang i-absorb, no, yung COVID? Kapag nagkaroon ng nawala yung ECQ, mas madaling kakalat yung COVID kapag hindi tayo handa. So, dahil sa uncertainty na yan, hindi natin alam kung kailan talaga magkakaroon ng solusyon na pangmatagalan sa COVID-19 at babalik na tayo sa normal. Kaya yung muna nating joint venture term ay gagawin muna natin na maikli. Ang una ko ngang recommendation dito ay 1 month lang para talagang mabilis ang ikot at mas calculated yung risk na pinapasok natin. So ang nangyayari ngayon ay yung next na pagbibigay natin ng capital ay 2 or 3 months lang yung pupwede na pag-ikot na at na term na ibibigay natin dahil nga sa uncertainty ng ECQ. At ito ay para 2 to 3 months yung term na ibibigay natin para mabilis makaikot at makarenew. Tapos ang ita-target natin ay pareho lang yung pareho lang yung amortization na ita-target natin from the last loan. So yung kanilang joint venture repayment, no, doon sa ibinigay natin na capital contribution sa kanila, kung magkano yung amortization noong loan nila the last time, yun din yung target na ibibigay natin para hindi sila mahirapan. Okay. At ang isa po na inaasahan natin ay magkaroon ng informal loan syndication dito sa process natin. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman po SEDP ang player doon sa ibaba. Gaya ng sabi ko, madami tayong mga kasama dyan sa ibaba ng mga microfinance institutions, microfinance NGOs, mga kooperatiba, no? So, hindi dapat inaako ng SEDP ang lahat ng risk. Kasi kapag yung microenterprise, sabi niya, kailangan ko ay 20,000 pesos, ibinigay ng SEDP lahat yung 20,000 pesos na pangangailangan na yon. Ang unang epekto niyan ay yung lahat ng risk inabsorb ng SEDP. So kapag nagsara ito, si SEDP lang yung tatamaan at hindi natin yun gustong mangyari. So, kakaroon ng informal syndication at ang ibig sabihin ng informal syndication ay nagkakaroon ng paghahati-hati doon sa kapital na kailangan doon sa mga low-income groups amongst microfinance institutions. So, pwedeng magbigay ang ASA, pwedeng magbigay ang CARD, pwedeng magbigay ang iba pang mga organizations, no? Tapos, pwede rin magbigay ang SEDP. So, ngayon, ikakalat yung risk sa iba't ibang mga microfinance institutions. Tapos, ang isa pa ay, meron akong co-host ngayon, no? Mukhang okay yata ito. Tapos, yung isa pa ay, kapag ibinigay natin lahat, 20,000. Tapos, sinabi din niya dun sa card na 20,000 din. Sinabi din niya dun sa ASA, 20,000 din. Tatlo na yung nagbigay sa kanya ng 20,000. Di 60,000 na yon, sobra-sobra yung makukuha ng member. Hindi ito maganda dahil masyadong malaki yung makukuha at ma-overburden siya, no? So hindi maganda talaga yung mabilisang influx, no? Malakihang influx o pagpasok ng pera din sa mga microenterprises. That's why we have to be very, very careful in addressing this, no? In moving forward. So, other microfinance institutions
ay magbabahagi din no ng risk, no. Madami kasing mga micro-enterprises, mga members natin ang mga kailangan ng release o ng kapital. At sa totoo lang, ang SEDPI naman po ay hindi ganong kalaking organisasyon. Hindi natin kayang punan at ibigay lahat ng pangangailangan ng mga members natin. At magkakaroon pa nga tayo ng ano, no, kaya nga nakikita ninyo dyan no, sa ibaba, nag-a-ask tayo na kung sino dun sa mga interested na tumulong at sumali sa atin ay they could become SEDPI social investors. So, yun po yung isa sa mga limitations natin. Ang pondo din natin ay limited. No? Imagine niyo na lang, kasi we have about 6,500 members. So, sabihin na natin 5,000 members. At sabihin ng mga members natin na yan ay kailangan nila ng 10,000 pesos lahat-lahat. No? All of them would need 10,000 pesos. 10,000 times 5,000 ay 50 million pesos. So, Diyos ko po, wala tayong cold cash na 50 million pesos. Diba? Ang total nga na portfolio natin for the microfinance operations natin ay nasa 39 million the last time that we checked, diba? So, mas malaki pa yung pangangailangan kung ganon. So, kaya napakahalaga talaga na ang iisipin ninyo, hindi lang tayo ang microfinance institution sa ibaba, may gagawin din ng ibang mga organizations at tayo ay bahagi, no? Cooperator, tayo ay collaborator doon sa iba pang mga microfinance institutions sa ibaba. Hindi natin sila competitor, kundi tayo ay kasama nila dahil pareho tayo ng mission na pagandahin ang buhay ng mga micro-enterprises. Okay. So, same rules apply. Yung interest rate natin ay interest 20% for 6 months. Kailangan pa rin magbayad ng membership fee which is 150 pesos for 3 months na joint venture at saka 100 pesos naman for 2 months. So, effectively, parang every month ang membership fee ay 50 pesos. At ito ay aside from the capital, mayroon silang makukuha na iba pang mga services sa atin gaya ng mga nabanggit ko kanina. So, weekly pa rin ang repayment, pero at ipagpapatuloy pa rin natin na no penalty at no interest on interest or compounding na mangyayari. No? Kasi doon sa iba, makikita ninyo, no? Doon sa restructuring ng iba, kapag nag-restructure sila, re-restructure nila yon, kakapital nila yung interest, tapos dadagdagan na naman nila ng interest. Tayo hindi ganun yung gagawin natin. So kung ano yung principal at interest noon, i-convert natin into a joint venture, yun na yun, wala nang patong na interest. Okay? So, yun yung ano natin. Ano yung mga options na po pwedeng makuha ng mga members natin? I-continue yung repayment to renew loan as joint venture, restructure yung loan under new joint venture agreement, tapos ang pangatlo naman ay restructuring with refinancing under new joint venture agreement. So, tatlong options yon. So, O1, O2, at O3. So, yung O1, continue repayment. Yung O2, restructuring. Yung O3, restructuring with refinancing. Okay? So, tatlong options yung po pwedeng makuha ng mga members natin from conversion from loan to joint venture. Okay? Tapos, magkakaroon ngayon ng member assessment. So, ilalagay ninyo ngayon into a table, no? Yung mga members natin. Isusulat nyo lahat yung mga members natin. Tapos, ano to, no? Sa Excel file. So, magbibigay ako ng Excel file for this kung saan nyo siya ilalagay. Yung pangalan ng mga members ay ilalagay natin dyan. Tapos, ilalagay ninyo ano yung JV option na applicable sa kanya. Kung ito ba ay O1, which is the renewal, O2, which is the restructuring, O3, restructuring and refinancing. Tapos yung O4 naman, yung pang-apat na option, ito ay O3 pa rin actually, refinancing and restructuring. Pero yung amortization ay lalagpas na doon sa original na amortization niya. Kasi nakuha ko feedback from you ay may mga cases na pag nag-restructure, mas malaki yung kanilang amortization kaysa doon sa dati. So kung gano'n na mas malaki, mas masyadong mabigat yun, kailangan natin magkaroon ng adjustment. Kaya kailangan muna na ma-identify natin isa-isa yung mga members natin at ma-assess natin para mas maganda ang pagpaplano na gagawin natin. Okay? Tapos titignan natin, ano ba yung client rating nila? Ano yung member rating? Ano yung status?
Class A client ba sila, Class B, or Class C? So makikita nyo na sa SEDP, kina-classify po natin ang mga members natin, Class A, B, C. A ay talagang magaling magbayad, tumutupad sa usapan, at magaling mag-save, nagbabayad din ng insurance. Yung BC ay medyo may palya-palya na yon, no? So, yun yung ating ano. Tapos tinitignan din natin gaano na sila katagal na miyembro. So, syempre, ang ipaprioritize natin ay yung mga members natin na matagal na sa atin, of course, no? So, kung sino yung pinaka-loyal, sila yung priorities. Ang prioritization ay Class A, tapos mas matagal na member, no? Tapos sunod naman yung Class A, shorter na member. Tapos sunod, Class B, and then Class C, yung ating prioritization. So, titignan natin ito, no? At i-roll out natin siya, and in 1 or 2 months, kapag ni-roll out na natin ito, i-review natin siya, and I think there is also a chance to expand our operations based on this. Kasi I think kapag narinig ito ng mga members natin na naintindihan nila ng mas mabuti, mas maraming mag-a-apply. No, nakikita ko nga dito sa mga comments ngayon ay may mga gusto nang mag-apply at may nagsinasabi na ay mas maganda nga ito, no, kaysa doon sa ibang mga microfinance institutions. So, yan. Tapos gusto ko lang i-review yung community assessment questionnaire na ginagawa natin. So, itong community assessment questionnaire natin, ibabahagi ko ngayon para naman sa mga microfinance institutions na gustong gawin din ito para i-assess ninyo yung mga members, no? So, I'm making this available publicly at kayo po ay para magkaroon din ng guide. Ito po kasi yung questionnaire na ginagamit namin para makuha yung assessment ng kalagayan ng mga members namin. At ito po yung nire-report namin sa mga government agencies at inilalabas natin sa media para magkaroon ng influence, no, in terms of policy making, at hindi lang tayo basta anecdotal, no, pero ginagawa po talaga natin professionally na research yung ginagawa natin. So, ang community assessment questionnaire ay nagsisimula sa huminto ba yung negosyo ninyo? So yan, oo, hindi yung option. Humina ba ang negosyo or pinagkakakitaan ninyo dahil sa COVID-19? So, hindi humina, medyo humina, lubhang humina. So, yan yung mga options dyan. Tapos, nakatanggap ba ang pamilya ng cash na tulong mula sa gobyerno? Oo, hindi. Magkano ang natanggap na cash o tulong? So, i-check nyo lang dyan ano yung applicable. 1,000, 1,000 to 2,999, 3,000 to 4,999, and so on and so forth. Okay? Tapos, yung question number 5 naman, na nakatanggap ka ba o ang iyong pamilya ng relief goods na tulong mula sa gobyerno? So, tinitignan natin kung ano yung access sa government services, no? Government welfare, yung mga mahihirap. Kasi talagang kailangan talaga natin itong bantayan kasi ang laki ng nilalabas na pera. Pero medyo mabagal. Isang buwan na tayo sa ating lockdown, pero parang yung cash assistance at relief goods ay hindi pa talaga enough, hindi pa talaga siya bumababa sa mga low-income groups, no? Sapat ba o sa ilang araw ang relief goods na nakuha mo, no? So, 1 to 2 days, 3 to 4 days, so makita natin kung ano ang average niya. Ikaw ba ay PUI or PUM? Okay? Para makita natin kung kumakalat ba ang kung kumakalat ang COVID, no, doon sa mga areas natin. So, maganda din yan na makita ng ibang mga microfinance institutions. Tapos, number 9, anong client classification mo ayon sa SEDP Microfinance Client Rating System or Member Rating System? So, Class A, B, C ito. So, yung ibang mga microfinance institutions, baka meron kayong ibang system dyan. Ilang taon ka ng miyembro ng SEDP? So, less than 1 year or more than 1 year. Base sa tagal ng membership, ano yung eligible na amount ng member for refinancing ko? So, dito mapapansin ninyo na 2,000 at saka 3,000 pesos lang yung option natin. So, ang ibig sabihin yan, ang next na capital na pwede nating ma-release sa kanila ay up to 3,000 pesos lang muna, especially in the first month, no? Or first month na gagawin natin ito dahil ang priority natin ay
yung mga nasa ibaba muna ang magkaroon ng startup capital at susunod yung mga mas malalaki, no? Ang importante kasi nito ay yung mga mas maliliit na mga members natin, sila yung unang makikinabang dahil sila ang mas nangangailangan at mas marami tayong matutulungan kung ganun yung strategy natin, no? Intindi ko na gusto rin natin magbigay ng mas malaking kapital. Pero for reasons that I already explained to you, ay hindi talaga natin siya kakayanin. So, ang magiging susi nito ay kapag naging successful at maging maganda yung ating collections every week, maging maganda yung ating sistema, marami tayong social investors na makukuha, mag-i-increase ang ating pondo at mas maitataas na natin yung pwedeng capital contribution na maibibigay natin sa mga members natin, no? So, dahan-dahan at calculated yung pagpasok natin dito. Tapos tatanong din natin, pagkatapos ng lockdown, anong gusto mong mangyari sa iyong loan, no? So ito na yung renewal, restructuring, or restructuring with refinancing. Napapunta na ito sa joint venture. So sana ay maintindihan ninyo yan, no? So ang restructuring, pag sinabi nating restructuring, ay pinapahaba lang natin yung time ng pagbabayad, no? Sa typical restructuring, ang ginagawa yung principal plus interest pinagsasama, tapos gumagawa ng panibagong loan, tapos yung panibagong loan na yon ay dadagdagan ng interest. Sa atin, hindi ganon ang mangyayari. So, ang titingnan lang natin, ano yung principal, ano yung interest, yun yung kukunin, hindi na dadagdagan ng interest, tapos i-spread natin yan ng mas matagal para magaan na mababayaran ng mga members natin. No? Kasi wala talaga akong puso. No? I don't have the heart to charge more interest doon sa mga biktima ng COVID-19. No? At yun pong ano natin, yan yung restructuring. Yung refinancing naman, ito yung magbibigay tayo ng additional na capital doon sa mga members natin para sila ay makapagsimula. Kasi sa nakikita natin sa ground natin, 6% lang yung medyo humina yung kanilang negosyo. 94% either nag-stop or lubhang humina yung kanilang negosyo. Kaya talagang kakailanganin ng kapital. And that is the purpose of the refinancing. At ako, naniniwala ako na kapag tayo ay nag-refinance ng kapital sa mga members natin, ay babalik ang kanilang negosyo at magpapatuloy ulit ang buhay. No? Yun. Tapos, tinatanong din natin, makakapagsimula ka ba agad muli sa negosyo sa amount na eligible ka? So, dun sa amount na 3,000 at 2,000 pesos, at doon sa makukuha pa nila doon sa mga ibang mga microfinance institutions or kahit doon sa 3,000 lang pala, sila ba ay makakapag-umpisa ng negosyo nila ulit? Para lang ito mag-gauge natin kung with the amount that we are going to give them as capital ay kaya na bang makapagsimula muli, no? Kasi marami naman dyan na pwedeng masimulan nila ulit na maliit. So for example, sila ay mangingisda, no? Yung capital doon ay hindi naman siguro ganun kalaki para makapagsimula muli. Yung sari-sari store nila, for example, kung ang nakukuha nila dati na inventaryo ay 10,000 pesos, baka naman pwedeng magsimula muna sila ng 3,000 pesos. At gradually ito ay lalaki kapag pumasok na rin yung ibang mga funds mula sa ibang mga microfinance institutions, no? So, yan yung ano natin. Tapos, pagkatapos ng lockdown, nakakakuha ka ba agad ng supply para sa negosyo mo? So, tinitignan natin yung question, no, ng kapag pagkatapos ng lockdown, may mga bibili ba agad sa produkto o serbisyo mo? So, tinitignan natin yung demand and supply para lang mag-gauge natin doon sa confidence ng mga micro-enterprises natin sa pagkakaalam nila sa kanilang negosyo. Kapag nabigyan ba sila ng kapital, kaya ba? Meron bang bibili at meron ba silang supply na makukuha agad? Kasi kung hindi, baka hindi kapital yung tamang solusyon na ibibigay natin sa kanila, no? And hindi natin role yon. So, hahanap tayo ng paraan kung paano pa natin matutulungan. Kaya, napakahalaga talaga ng mga tanong na ito na masagot ng mga membro natin para makita kung
kaya ba nilang magsimula yung kanilang livelihood agad kapag nawala yung ECQ, no? At pagkatapos ng lockdown, kung may sapat na kapital ka sa negosyo, sa tingin mo, ikaw ba ay makakabangon sa loob ng 2 buwan, makakabangon pero matatagalan pa higit sa 2 buwan, at hindi makakabangon. So, dito tinitignan natin kung ano yung assessment ng mga members natin doon sa kanilang kalagayan, kung gaano sila kabilis na makakabawi. No? Kasi doon natin makikita kung sila ba ay confident din na makakabawi pa at whether yung 2 buwan ay enough na panahon. Kasi yung 2 buwan, yun yung pinili natin na time dahil yan din yung match na term na tinitignan natin. No? So, yan yung mga tanong para sa mga microfinance clients natin. No? So, pwede rin ninyo po itong gawin. No? In fact, pinaplano ko pong gumawa ng online survey para din sa mga micro-enterprises din na gustong sumagot niya at pwede nating ihalo sa ating research para makita kung ano pa yung po pwede nating maibigay na mapulsuhan natin at magbigay tayo ng rekomendasyon sa gobyerno at sa iba pang mga NGOs at international partners natin para tayo ay matulungan. No? Okay. So, paano ngayon ito magpapatuloy? So, ito yung lagi kong pinapakita. Ngayon siguro mas malinaw na sa inyo ito, no? So, yung SEDP kasi nagbibigay tayo ng suporta ng training, research and consulting sa mga micro and small enterprises. Tapos tayo din nagbibigay ng suporta sa mga microfinance institutions and social enterprises. Tapos tayo din ay nangangalap ng mga social investors mula sa mga OFWs, mga sa Pilipino. No? At ang sistema natin dito ay sa pamamagitan ng joint venture. So yung mga social investors natin, mag-joint venture kasama ang SEDP. Tapos ito naman ay mapupunta sa ating financing company at maibibigay na joint venture capital doon sa mga members natin at saka doon sa mga sinusuportahan nating kooperatiba at saka mga NGOs. Tapos, ang mangyayari naman po dito ay magbabayad yung mga members natin sa SEDP at tapos ang SEDP magbabayad naman doon sa mga social investors. Pero makikita ninyo dyan na may profit sharing at saka risk sharing mechanism po yung ginagamit natin. Hindi po yung 100% guarantee. Kasi wala po talagang 100% guarantee sa mundong ito. No? And I have been doing this in the past 20 years and so far, even without guarantees no, na nagpagbibigay natin ng kapital sa mga members natin ay very positive naman ang ating earnings. No? At maski nga dito ngayon sa pandemic na to, and if you will join us on Friday no, together with my partner, ay i-discuss namin ano yung mga opportunities that are arising from this pandemic. Okay? So, yan po yung system natin. So, yan po, no? Last words lang natin. Kaya natin ito. I think, makakapagbigay tayo ng pag-asa sa mga members natin. At sa totoo lang, kapag yung mga nasa ibaba, yung nabigyan natin ng pag-asa, lumakas yung loob nila, there will be a lot of confidence in the local economy, no? At ako naniniwala na ang rural development ay mauuna na makakalagpas dito sa COVID-19 dahil unang-una, malalayo yung mga lugar, di ba? Hindi katulad dito sa Metro Manila na dikit-dikit yung mga tao. So, diyan, mas mabagal yung pagkalat ng COVID-19 kasi naturally, magkakahiwalay na yung mga tao. So, yung adjustment na gagawin natin ay mas madali. Tapos, pangalawa, mayroong tinatawag na rural agricultural development. Madali pong maturuan yung mga members natin na maging farmer. Tapos tayo naman po ay meron na tayong kapartner ngayon, Organic Options ang pangalan. At tayo ay tuturuan kung paano magtanim at mag-consolidate. Kapartner natin sila para tayo ay makapagbenta sa local markets, sa SM, sa Robinsons, sa sa Rustans, na yung mga yan. Kasi doon sila nagbebenta ngayon, no? So, yan yung explanation natin ngayon ng shift ng SEDP from loans to social microfinance. So, sana marami kayong natutunan at syempre, kung kayo ay microfinance institution, pwede nyo pong gamitin at kopyahin kung ano yung mga
sinabi ko sa inyo, binahagi ko sa inyo ngayon dito, hindi ko po yun mamasamain. No? At alam ko hindi niyo ako binayaran ng consultant fee, no? Pero I think this is my contribution to humanity at during this period. So, ako po ay nagugutom na, hindi pa ako nag-dinner kasi talagang tinapos ko to for today. So, para sa mga staff ko ay ilista niyo po yung ilista niyo yung mga tanong ninyo, and then doon sa ating private na group, doon niyo po i-post yung inyong mga tanong at clarification para tayo ay mag-meeting ulit at tomorrow morning bago kayo magsimula ng office work natin at sasagutin ko yung mga katanungan ninyo. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Sir Vince dito sa Cainta Rizal, nagsasabing pagyaman na pag-aaralan.